ikaw ang lakas. So mo na siya. Ibutang yun nato sa atong una-una nga kita wala tay kusog. Ang ingon ni Apostol Pablo, mabuhat na ko ang tanang butang tungod sa Ginoo. Naghatag siya kusog. Kay kung atong huna-hunaon nga kusgan ta, di tatabangan sa Ginoo. No? Mao gani gingon sa Korinto na siyang nagunahuna siyang kugalingon na maayo na niyang pagkabarog. Magbantay, tingaling mapukan siya. So ato yung ibutang sa atong una-huna nga ang kusog nato ang Ginoo. Oh. My strength in my Redeemer, O God. Siya gyud ang atong kusog. Nining kagabhion mga kaigsunan. Usa sa gikinahanglan sa Ginoo kaniadto ug kinahanglan labing gikinahanglan karon. Kini nga atong pagatun-an karon sa ilang panahon kinahanglan gyud dating kinahanglan. Pero sa atong panahon mas labing gikinahanglan. Oh. Nakoy pagbabasahon na usa ka karakter, usa ka tawo sa kasaysayan sa Biblia nga nasulat sa Biblia nga nag-ingon usa ka tawong mapainobsanon. Kisa man to? Ha? Si Moses. Makapamakak ba ang Biblia nga si Moses ang pinaka malumo o sa ubang term sa mayong balita Biblia, akong gibasa ganina, mapaubsanon nga tao. Ang gigamit diha sa akong gibasa labing mapainubsanon nga tao sa tibuok kalibutan. Grabe no? Ang Biblia wala gyud siya masayop. Pero kini nga na titulo nga gihatag kang Moses, unsa man po'y hinungdan nga si Moses gitagaan man ani nga nakasulti man ang Biblia nga si Moses usa ka taong very meek, pero sa ubang translasyon mapainubsanon si Moses. Ngano ka? Kinsa maday ni si Moses? Kay balo mo sa unsay pasabot sa Moses? Nakakabasa mo sa Biblia kung unsay meaning sa Moses? Sa Bisaya na siya gisagop. Karon kining si Moses kay maulagi perting minilyon nga mga bata kaniadto kung naaga ni ianak ang pero manano kinahanglan walay ka edad niya, kinahanglan siya ra gyud ang bata ngadtong tanan sa Egypt, way ka edad niya. So tanang bata sa iyang panahon pati yun tanan. Kung imo basahon ng kasaysayan, bisan pa sa panahon nila Jesus Christ, kung imong tan-awon ang early writings o uban pa mga referensya, minilyon nga mga bata ang gipatay kaniadto. Basta na ay ipanganak na anak sa pero. Moto na ang mga Hebrew gipaanod na lang si Moses, bahala na, para lang makaikyas. Moto, duha sila. Nabuhi atong panahon na. Samtang naligo siya kauban sa mga kuan, nakita nila na nay bata nga naghilak. So mo na to, gi-adapt siya. Kung unsa ang training ato, gikan sa pagkabata, hantos pagdako. Kung inyong mabasahan ang kasaysayan ni Moses, perti di ay dili basta-basta kung mulingkod ka ingon na pero dili basta-basta abtik yung ka sa tanan nga mga sa tanan nga mga kuan sa abogado sa bisan unsa na mga kuan kay balog yung ka sa pakig-away tanan sa pana espada tanan i-practice gyud nimo. So atong tan-awon ang referensya. O gitudloan si Moses pagbarog nga mahimo siyang pangulo. Kay kanang anak sa mga paraon, anak sa mga hari, siyempre, pag maluya na ang hari, ang successor so gitun-an si Moses sila nga
makamao sila kung unsaon pagdumala ang lugar sa Ehipto. Og si Moses gitudloan gyud siya unsaon sa pag-lead didto sa panggubatan sa mga war. Siyempre, kung ikaw ang muli dito, siyempre kailangan kamao ka. Abti ka sa mga depensa. Samtang nagdako si Moses, ingon diri sa Spur Prophecy, si Moses ay favorite siya ni Pero. Oo. O dungganon pod si Moses dito. Ngano man? Gitudloan man si Moses sa tanan nga mga kaalam sa Ehipto. Kita ka ng Pyramid of Egypt, naglibog ang mga bag-ong mga architect sa tawagan na kanang mga engineer o mga unsaon pagbarog ana na dugay na kayong kapanahunan unsaon pagpasaka tong mga mga buhi nga mga bato dito di unsa to pagkat ako nang gitan-aw gid sa kuan tubig di ang gigamit kanang puwersa sa tubig ba tangke siya na butangan nila mga kuan na mulutaw gyud siya pagsulbong sa tubig kanang murag drum na dako ibutang nila dito ang bato tapos naamay kuan mga panit sa kuan mga mananap nga ibutang dito para mulutaw na po dito dali ra kaayo kung saon palutawon dai nila mga bato na sila yung mga ibutang so mo to ila tuklasan sa mga bag-ong mga nagtuon karon so mao na siya si Moses grabe gyud he conducted warfare with superior skill and wisdom. Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. Tanaw na to, nga nganong mahimo siyang mig. Unsa pa ang gisulti. This experience above all else, the assurance that God would hear his prayer and that the divine presence would attend him was more value to Moses. Unsa tong more value kang Moses? Dili kadtong mga nakatunan niya didto o mga experience niya didto ang labing labaw nga mas importante kang Moses, ang mas bililhon para kang Moses, dili ang mahimong leader next to Pero, mas valuable sa iya na makauban ang presensya sa Ginoo. Makauban niya ang Ginoo pinaagi sa iyang mga pag-ampo o ang Ginoo na minaw sa iyang pag-ampo kaysa mahimo siyang pangulo didto sa Egypt. Na pwede namang hinugaw unta mahimong presidente. Pwede ka mahimong leader. Pero mas dako og bili kang Moses na makauban niya ang Ginoo. Ingon diri, Moses as a leader than the learning of Egypt or all his attainments in military science, no earthly power, nor skill or learning can supply the place of God's immediate presence. Kunya mas kung tawhanon, mas unahon na to ay nganong muhawa mo ko sa Egypt. Favorite ko ni Pero. Ako ang next Pero. Kay wa man po'y makasupak bisan kadtong iyang igsuon. Hangad man po siya kang Moses. Kay palo lagi sa tanang kaalam. Pero kang Moses. Unsa man para kang Moses tong makaalam, mas gusto niya ang presensya sa Ginoo. Mas gusto ni Moses nga makauban ang Ginoo kaysa mahimong leader dito sa Egypt. Sana siya, no? Pag ikaw ang himong presidente, dili ka pwede makuan. Walay makakuha nimo. Ingon diri. In the history of Moses, we may see what intimate communion with God it is man's privilege to enjoy. Unsa ang giingon? Diha sa kasaysayan ni Moses,
atong makita kung unsa kasuod sa pakig-uban sa Dios ang pribilehiyo sa tao nga makatagamtam niini, makatagamtam. Privilege di ay nato na mai-enjoy nato na mas bililhon pa ay sa mga butang sa kalibutan nga naata sa presensya sa Ginoo. Motoy gitreasure ni Moses, motoy bililhon para kang Moses. Daghan gyud gikalimtan si Moses. Kung ikaw gud ang king, ikaw tag-iya sa tanan, ikaw magbuot. Ang pagtuon ni Moses mitultol kaniya sa pagtan-aw sa mga butang nga dili makita. Nga walay katapusan, kaya ang butang na makita sa kalibutan may katapusan. Nga naman, nag-represent man tas time. Tanan, bisan unsang butang na sa kalibutan na ay katapusan. Bisan mga bangko, maabot ni mga bangko, mga gabog na. Ang puthaw, maut-ut na. Kaya na may kalawang. Di ganin mo mahugasan ang motor, kalawang mo na. Iyang gibiyaan ang maanindot nga mga atraksyon sa kinabuhi didto sa panahon sa kanang gitawag nga Egypt. Kay unsa may tuwas Egypt, tuwa didto ang sala. Gibiyaan niya ang presente ug daw maayong kanang mga butang didto nga kay balo manggod si Moses na ingon diri flattered, ingon diri he gave up present and seeming good that flattered only to ruin and destroy. Unsa ang giingon? Kay balo gid siya na kana nga mga butang mawala ra na siya, masira ra na. No. Ang tinuod nga atraksyon ni Moses, unsa man ang tinuod nga atraksyon sa iya, ang butang nga walay katapusan. Adunay bili alang kaniya. Ang mga butang nga walay katapusan, kinsa man ang walay katapusan? Ang Ginoo ay katapusan. Kung makigdugtong ka sa usa ka Dios na way katapusan, unsa kalipay nga walay katapusan pod. Nganuman makig-uban kauban sa Ginoo magahari sa walay katapusan. Mao nay gilantaw ni Moses. Ang mga sakripisyo gihimo ni Moses dili gayud mga sakripisyo, mga gihimo din niya sa una. No? Mao na siya ang gisulti diri sa Spirit of Prophecy, Volume 4, 345, paragraph 1. Gikan si Moses sa luxurious nga school, na didto ang tan-aw sa mga tao nimo, oy grabe ni hanap. Grabe ka talented. Judge pa ni, leader pa ni sa mga judge. Tapos kanang perting brighta, kamautanan. Pero diri siya sa gibalhin siya sa Ginoo dito sa School of Christ. God transferred Moses from the courts of luxury where his every wish was gratified to a more private school. Here the Lord could communion with Moses. Diha pa, no? And so educate him that he would obtain a knowledge of the hardships, trials, and perils of the wilderness. Dito sa kamingawan. Di ba pag makaadto ka ganig mga looking, di ba? Murag makahinumdum ka sa imong utang, oy namday ko yung utang. Ana. Pero pag naka-syudad, perting lingawa sa syudad, saan orasa? So sa Manila, mga dagko ang mall dito. Sulod mi dito udto kay para kanang mga alas 11 na para pag abot na mo dito gamay lakaw kauna kay gutom. Paggawas na mo, ani na gyud. So na orasa, alas 8 naman di ay. Ana ang mahitabo. Udto ta mo sulod, paggawas nimo gabi na ano man lingaw man. So dito na kuha ni Moses kung unsa gyud ang
gikinahanglan niya ang dakong pribilehiyo na makauban niya ang Ginoo. Pila ka tuig gi-unlearn ni Moses ang iyang mga na-learn sa Egypt. Sumala sa mabasa, Moses spent 40 years in the school of Christ. While keeping sheep, he exchanged in his Egyptian training for the knowledge and wisdom of the great I am. Thus, he was fitted to lead his people out of Egypt. Kay balo ba mo nakasala si Moses? Tungod kay nakapatay na hinuon siya kay ang Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo, not by might nor by power but by spirit. Dili ikaw makiglaban pinagi sa kusog. Ang Ginoo ang makiglaban, himuon la ka na instrumento. Tan-aw na to ha. Sa sulod sa 40 years niyang naka-learn sa School of Christ, gisugo na siya sa Ginoo. Dihimo unay siyang magbabantay sa karon si Moses nagbantay sa panon sa mga karnero ni Jethro na iyang ugangan. Ugangan niya og siya unsay gibuhat ni Moses imbis na mahimo siya next to Pero, inila siya dito sa Egypt, iyang gitaligdan siguro makaingon ka kung naay tatay ni si Moses. Grabe, sayang maningong dito magbantay na mahinuon ka og mga kuan. Dito ikaw ang sunod ni Pero, tapos karon daghan ka kaayo kwarta dito kay dili baya ang kwarta nato dire di para dito na silver gold baya dito. Nahimo naman hinuon siyang magbantay sa mga panon sa karnero dito sa Kamingawan. Pero kadto nga gihimo sa Ginoo, di mo to nga panahon nga naka-learn siya sa School of Christ. Na nahimo siyang haom para sa gitawag nga dakong buluhaton sa katawhan sa Ginoo. Nganuman ang iyang katawhan dito di nakakip og sabat. Usahay di ay pag ambitious ra gyud kaayo pag nanata dito sa atong gispilahan di naman ta kasimba. Di na ta kasimba. Usahay mabaylo ang mga butang sa kalibutan tapos ingon ang Ezekiel ipanglabay ang mga silver, mga gold, di man ini makaluwas sa mo na siya. Unsa ang giingon ni Moses? Sugo sa Ginoo sa iya. Adto Moses. Kung ako siguro to, kung ako moingon na Moses adto sa Egypt. Sige Ginoo, sikat kay ko dito sa Egypt. Sikat kay ko dito. Mahimo na ta kung hari dito. Sikat kayo ko pero unsay sulti ni Moses? Ingon ang Ginoo, Moses adto ka. Nabati nako ang kalisod nga gibuhat ang nahitabo sa mga Hebrew. Di sila kakipog sabat, naulipon sila. Grabe kabugat ang ilang pag-antos dito. So unsay istubag ni Moses? Si Moses mingon, sige. Sa una dugay ko kayo dito ko nagdako sa Egypt. Siya mingon, sa ingon niya. Og si Moses mingon kang hiyuba. Ginoo, dili ako ang tawo nga madanihog musulti. Di ko eloquent. Kanang eloquent magod. Eloquent speaker. Grabe na siya. Sulti. Unod-nun yun. Makadanig yun. Pero ingon siya, Ginoo, dili ko parehas mga tao nga madanihon mo sulti. Yungit ko Ginoo, di ko pwede. Kinsa ba ako sa atubangan ni Pero? Ako siguro to makain ko, suwito ka kayo dito. Ako ko'y nag-design ng mga pyramid of Egypt. Ako ko'y wala. Si Moses ko siya ikaw Ginoo. Unsa ingon sa Ginoo? Kay di man gyud mo sugot si Moses. Kalimot naman ko sinultian nila. Laling ka ng grabe pagka pati ang pinulungan dito gud siya nagdako. Maglisod na siya sa pinulungan dito. So ingon sang Ginoo, kinsa may nagbuhat sa imong baba?
Samo na siya, gigamit siya sa Ginoo. Unsay tawag sa Ginoo sa iya? Kadto-kadto ang mga panulti ni Moses, wala na siya pride sa iyang kaugalingon. Empty na siya. Na siya dead to self. Patay na tong manghambog. Wala na. Wala na siya. Muna ang Ginoo, mautoy panahon na maggamit na siya sa Ginoo. Kaya di naman siya musalig sa tanan niyang mga gitun-an kaniadto. Oh. Di naman siya musalig ato kay di man to makalampos sa buluhaton sa Ginoo. Di man to makalampos. So unsa may gikinahanglan sa Ginoo nato karon? Sa dili pa moabot ang katapusan. Mao ni giingon. Unsay giingon? Pagtigom kamo sa inyong kaugalingon. Pagtigom kamo. O nasod nga walay kaulaw, desired. O nation not desired. Unsay giingon? Pagtigom kamo sa inyong kaugalingon. Nganong kinahanglan magyud magtigom sa simbahan? Ha? Tingali og magtigom na ta kung dili na pwede pud magtigom. Pero karon na pwede pa tang makatigom sa Miyerkules, sa Biyernes, Sabado, tigom ta. No? Nganong kinahanglan nato mo tigom? Atong basahon kini. Sa dili pa ikapahayag ang paghukom, decree, paghukom. Sa dili pa muagi ang adlaw maingon sa tahop, chap. Sa dili pa mudangat kaninyo ang mabangis nga kasuko ni Hiyuba. Sa dili pa mudangat kaninyo ang adlaw sa kasuko ni Hiyuba. Ang kasuko ni Hiyuba nga gisgutan sa pinadayag 14 nga walay sagol ay pure gyud siya. Unsa ang gingon? Magtigom mo. Kay kung di na ganita mo apil sa mga tigom, kapuya na tapin, ay, lami naman kayo muhigda ron, labi na ulan-ulan, murag, sige na magpanghuyam, di ba? Murag, musag, ang pagsimba baya sa Miyerkules, Biyernes, kung di na ta kasimbag, Miyerkules, Biyernes, maglisod tag simbag Sabado. Oh, ano man? Kay, murag lami naman kayo humagkaon, labi na lami kayo itong usudan. Ana-ana. Sanding. Murag katuon pa ko sa church, 101 man. Ana. So pagtigom, tigom ta. Sa dili pa muabot ang paghukom. Sa dili pa muabot umuagi ang adlaw maingon sa tahop. Sa dili pa mudangat kaninyo ang mabangis nga kasuko sa Ginoo. Ang adlaw sa kasuko sa Ginoo. Unsa man ni siya? Mao ni siya ang panahon sa kasamo. Mao ni ang kasuko, ang tao masuko dili na siya maluoy. Nabay tao maluoy kung masuko. Laoy, di na siya mo kuan kung nasakitan na ka. Ang taong masuko, wala ko laoy, kaluoy. Why taong maluoy sa taong masuko? 3. Pangitaan ninyo si Hiyuba. Kamong tanan nga mga maaghop sa yuta. O managtuman sa iyang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong. Pangitaa ang mapainobsanon. Unsa ang papangitaon? Ang mga tanan nga mga mapainobsanon. Pangitaa ang Ginoo. Pangitaa ang mga mapainubsanon sa tibuok kalibutan. Pangitaa ang pagkamatarong. Pangitaa ang pagkamaaghop o pagkamapainubsanon. Unsay gingon? Ngali kamo pagataguan. Pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Hiyuba. Unsay kaimportantihan nga mahimo tang sama kang Moses pagataguan sa panahon sa kasuko ni Hiyuba. Unsay pagginom pagataguan? Pagaampingan
protektahan sa Ginoo ang mga mapahitason. Dili na tiktan-aon sa panahon sa kasabok. Dili na uy, si Brother Jury, si Brother GC, si Presidente, si Kuan. Dili. Tanan parehas. Wala na presidente po. Manlupad na ng mga missile niya. Kay ang missile, ang bala, di naman na mo preno. Preno pamadahin na. Di ba? Unsay gingon, pangita ang Ginoo, pangitaa ang all ye meek of the earth. Seek righteousness, seek meekness, it may be he shall be hid in the day of the Lord's anger. So mao na siya. Last na ni. Gisulti diri ang moderno nga Moses. Kinsa ang modernong Moses? Kita, modernong Moses ta. Nga si Moses, nagpili siya aning duha ug usa ra gyud ang iyang pilion kay dili man ta makaserve sa two master. Usa ra nga atong pilion sa duha. Either professors in the world, Egypt means Egypt, world, a large income, fame, and pleasures of sin for the reason or to work for the denomination. Kaya siyempre, wa marabay sweldo pagkuan. Kung may sweldo man, dili pareha sa sweldo sa manager. Kana magtrabaho ka sa kuan, sa syudad, o sa mga dagkong mga kumpanya na adiha ang PhilHealth, SSS, sa para, daghan, pero liman, nabay SSS ang liman. Wala oy. Wala na. Ingon dire. Or to work for the denomination with a small salary and suffer affliction with the church, the Israel of Israel. As Moses, the type, choose the latter. So Moses, the anti-type, prefers to stay with denomination. Staying, mao na siya. So, gibaylog yun ni Moses ang mga butang na mas mulungtad, na mas gikinahanglan niya. Kay nga naman, kay di man gud nato madala ang mga butang sa kalibutan. O ang tao, dili na siya makontento. Ang akong kauban sa una, yung siya Ginoo, kanang kung magminsahe manggug ko Ginoo, tas magbaktas ko, labyan ako perting abuga. Ako ihangyo sa iyo, kini tinuod ni siya na kuan. Ako hangyo sa imo Ginoo tagai ang taon kog bike. Ni kamot siya, nakabike yun siya, kapalit ko siya bike. Bike na siya sa iyang asawa, bike. Kay ko siya, murag kapoy na mag-bike. Nadugay niya ang bike, kapoy na mag-bike. Siya Ginoo, kanang murag maayo, siguro magmotor. Hantod, tagaan siya motor. Motor. Dasig kayo na to, bisitas mga kaigsuunan, na to, motor. Kapoy na po kung magmotor na siya. Kapoy na po kung magmotor. Siya. Kanang kinahanglan man ako Ginoo kuan kay daghan naman ako anak. Murag di naman gud mi maarang sa motor. Murag gusto na pud nako sakyanan. Nakasakyanan siya. Ang tao di gyud matagbaw. Kay kung kinaiya pa ni Moses ang kuan gyud kanang naa gyud siya diri ra gyud ang iyang tumong tuyo sa kalibutan. Di niya biyaan ang Egypt oy. Pero nakit-an magud niya ang kabug-aton, maugan kit-an niya giluoy, bunalan, kundi kadaog ang grabe nakakapoy, bunalan pag yun, para mo gawas tong murag kuan ba, hakusog. Bunalan, di bunal na, ayo hinay-hinay na, dilip, latos yun, para makuha ni mo lawas ba, makusgan ba, ang di mo madaog na lang. Okay, pertex kita. Sa mao na siya mga kaigsunan.
kung dili ta mahimong sama kang Moses, kining giingon dire, muabot gyud ning decree. Kay balo ba mo kung unsay komentaryo ani sa Spirit Prophecy? Sa dili pa ang decree, bring forth before the day pass as a chaff, before the first anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you. Mao ni siya ang wala ako mianhi para sa pakigdait, kundi sa espada. Mao na nasawa, dili pa moabot na, say ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment, seek righteousness, seek meekness. Mao na siya ang gikinahanglan sa Ginoo. Mao na siya. Na si Moses, gikuan gyud sa Ginoo, gi-consider gyud, gikuan gyud na si Moses ang pinaka mapainobsanon nga tao sa tibuok kalibutan sa iyang panahon. Sa iyang panahon. So atong iyang po, sa dili pa moabot kini nga kasuko, paghukom, sa atong buhaton, gather yourselves together. Gather together. O nations not desired. No? Usahay dili naman ta mo magampo na lang oy. Dating kapuya naman sa trabaho maghapon. Sala na nimo nganong gikapoy nimo mo kagalingon na wa na kay gibilin sa Ginoo. Oh, dili na sana sa Ginoo. Kay sa atong pagpaningkamot, wa na tay gihabiling kusog ba. Gabi pagpaningkamos panginabuhi oy. Yeah? So, mao na atong buhaton mga kaigsunan. Kanunay pangitaw nato ang Ginoo, i-practice nato ning mapaobsanon. Kay ang tao mapaobsanon sama na sa karnero na dadon dito sa ihawa na di parehas kanding na saba kayo, no? Ang karnero mo ron na dito. Mapainobsanon man. Ang kandili ganita mapainobsanon gamayng sulti daghana ato. So atong yan po sa Ginoo na makuha nato pangitao ng Ginoo tanan nga mga mapainobsanon. Pangitao ng iyang pagkamatarong tanan nga mga maaghop o mga maigsoon painobsanon. So daghang salamat mga kaigsunan, happy Sabat, diri ta kutob, may gabi. O Diyos nga gamhanan tagi sa among kinabuhi Ginoo, naghimo sa langit ug sa yuta, among gikalipay Ginoo ang mga imong pagkamaayo nga daka namo. Salamat Ginoo karong kagabihon sa adlaw nga ipapahulay nga nakahimo kami pagtigom, pagtuon sa mga pulong. Salamat usab Ginoo sa among gitun-an na kini unta makatabang sa ang pangalagad, mahimo kami nga hingpit sa imong atubangan. O tabangay kami Ginoo nga sa kinabuhi ni Moises, kini may sama kami sa iyang kinabuhi sugad kaniya nga makatunan namon ang tinuod nga pagpangalagad nila kanimo. Tabangay kami Ginoo nga among kinaiya mahimo namon sugad sa imong ginatudlo nga sa imong kabubuton nga among mahimo para sa among kaayuhan Ginoo. Tungod nga ang among handom Ginoo nga makatulang sa langit. Usa Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo nga gigiyahon mo gihapon kami bisa sa among pagkamakasala. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. O karong kagabion samtang kami magapadayon sa among paghimuon hangtod sa among pagpanguli, among ginatugyan namong kaugalingon nga kanimo protection ni kami Ginoo o makahimo kami pagsimba pagdahi sa imong sa bugos nga adlaw ipapahulay. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo. Salamat sa pagtubag sa mga pagampo o daghang pa gusto nga isampit nga kanimo usa laom kami ikaw nasayod sa matag usa labi na sa plano dinhi sa pagpaswag
sumat sa maayong balita nga imong gitahas nga sa matag usa ka namo. Tabang ni Ginoo nga mahimo kami nga ang among obligasyon among mahimo Ginoo. Salamat sa imong gugma o sa pagpasaylo sa among mga kasaypanan sa pulong sa buhat ug panunuhona. Yung tanan ginasalig lamang sa pangalan ni Jesus namon manluluwas. Amen.